think he has. But again, Elmar Zamora, just a beautiful right hand. So downstairs. Big right hand downstairs, a left hand to follow. And now what Chiruit is really exposing his chin, and the referee... Sa video na ito ay samahan ninyo ako kilalanin ang bagong undefeated Pinoy prospect sa light flyweight division. Si Elmar Zamora, isang pangalan na unti-unting umuukit ng sarili nitong marka sa mundo ng professional na boxing. Dala ang bandera ng Pilipinas at ang tibay ng loob ng isang tunay na mandirigma. Si Zamora ay nananatiling walang talo sa kanyang karera, na nagpapakita ng pambihirang lakas at determination sa bawat laban. Just a beautiful right hand. Nagsimula ang professional na paglalakbay ng ating bida May 2018. Bit-bit niya ang pangarap na makilala sa larangan ng boxing. Sa kanyang unang laban, agad niyang ipinamalas ang kanyang kakayahan at nagtala ng panalo. Mula sa kanyang debut, hindi na lumingon pa si Zamora. Sunod-sunod ang kanyang naging tagumpay laban sa iba't ibang boksingero. Kilala sa kanyang agresibong estilo at malakas na suntok, nakuha niya ang karamihan sa kanyang mga panalo sa pamamagitan ng knockout. Ang kanyang kakayahang tapusin ang laban, bago pa man ang huling round ang nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang mapanganib na kalaban sa light flyweight division. Hindi nagtagal, ang galing ni Zamora ay napansin hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kamakailan lamang, sunod-sunod ang kanyang naging laban sa Thailand, kung saan ipinakita niya ang tapang at galing ng boksingerong Pilipino. Hinarap niya ang mga ibang lahi na boksingero at matagumpay na nagwagi, patunay na kaya niyang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban kahit sa dayuhang teritoryo. 5 sa kanyang mga panalo ay laban sa kapwa Pilipinong boksingero, habang ang iba naman ay laban sa mga pambato ng ibang bansa. Tara at balikan natin ang mga di malilimutang laban ng ating bida. Noong ika-28 ng Nobyembre 2023, sadyang ipinakita ng walang talong boksingero mula sa antique na si Elmar Zamora ang kanyang kahusayan at lakas ng kanyang harapin at talunin ang Thai fighter na si Pobtam Dula. Ang laban, na tumagal lamang ng 2 round, ay isang malinaw na pagpapakita ng control, diskarte at bagsik ng kamao ng Pilipinong mandirigma. Sa simula pa lamang ng bakbakan, agad na ipinamalas ni Zamora ang kanyang kahinahunan at talas ng isip sa loob ng ring. Hawak ang puti at pulang shorts, maingat niyang pinag-aralan ang galaw ng kanyang kalaban na si Pobtam Dula. Si Dula na nakaitim at puting shorts ay nagpakita ng isang depensibong taktika. Itinatago ang sarili sa likod ng isang high guard or mataas na depensa at paminsan-minsan nagpapakawala ng mga jab na tila isang sibat. Subalit, hindi nagpa-apekto si Zamora sa depensa ni Dula. Sa halip, ginamit niya ito bilang oportunidad upang ipakita ang kanyang superior na technique. Naging epektibo ang kanyang sariling jab na tina-target pareho ang ulo at katawan ng kalabang Thai. Kitang-kita ang control ni Zamora sa laban, hindi siya nagmamadali o nagpapakawala ng mga ligaw na suntok. Sa halip, bawat galaw niya ay kalkulado. Ang unang round, malinaw na si Zamora ang dominante. Nagawa niyang magpakawala ng mga suntok mula sa iba't ibang anggulo na nagpahirap kay Dula na basahin ang kanyang susunod na atake. Pagsapit ng ikalawang round, mas naging agresibo si Zamora, tila nais nang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Habang sinusubukan pa rin ni Dula na manatili sa kanyang depensibong estilo, mas lalong naging epektibo ang mga atake ng Pilipino. Ang sandaling nagpabago sa takbo ng laban ay dumating sa isang iglap. Sa isang perpektong tiempo, nagpakawala si Elmar Zamora ng isang napakalakas at matunog na kanang bigwas na direktang tumama sa kanyang kalaban. Ang lakas ng suntok ay umalingaw-ngaw sa buong lugar at agad na pinabagsak nito si Pobtam Dula sa canvas. Bumagsak si Dula at halatang lubhang nasaktan. Agad na pumasok ang referee upang bilangin siya, ngunit mabilis nitong nakita na hindi na makakatayo at makakalaban pa ang Thai boxer.
Maging ang mga doktor sa ringside ay agad na naghanda upang tingnan ang kanyang kalagayan. Dahil sa kalagayan ni Dula, wala nang ibang pagpipilian ng referee kundi ang itigil ang laban. Official na idineklara si Elmar Samurai Zamora bilang panalo sa pamamagitan ng technical knockout sa ikalawang round. Makalipas ang ilang mga buwan mga boss, sa isang gabi ng matinding bakbakan sa Bangkok, Thailand, noong ang ika-29 ng Agosto, 2024, muling pinatunayan ng walang talong mandirigma ng Antique na si Elmar Zamora ang bagsik ng kanyang kamao. But this is the first round. It's a feeling out process as well. Left hand connects there for Tani. Hinarap niya ang lokal na boksingero na si Tani Narinram sa isang nakatakdang 6 na round na laban sa light flyweight division na ginanap sa Space Plus Bangkok RCA. Sa simula pa lamang ng laban, agad na ipinadama ni Zamora ang kanyang presensya. Bagamat si Narinram ay nagpakita ng tapang at sinubukang makipagsabayan, mabilis na lumabas ang pagkakaiba sa level ng dalawang boksingero. We've seen Tani fight before here, and he fought somebody in a fight which nobody thought he was supposed to win, and he overcame those odds and won that fight. He is a very slick, crafty southpaw, and he pulls random tricks out of the bags. He's very exciting to see. Ipinamalas ni Zamora ang kanyang kahusayan sa pagkontrol ng distansya at pagpapakawala ng mga kombinasyon. That he likes to throw. Yeah, definitely a trick. Ang naging malinaw na estratehiya ng Pilipino ay ang pag-target sa katawan ng Thai fighter. Sunod-sunod na malalakas na body shots ang kanyang pinakawalan, na unti-unting nagpapahina sa resistensya at hangin ni Narinram. Bagamat nakakatama rin paminsan-minsan ang Thai boxer, mas mabibigat at mas malinaw ang mga suntok ng ating bida. That he doesn't know what's going on, but even then, you see exactly what he's doing. His head movement is great. He knows what he's doing. He's calculating everything. He sticks his chin out and he's trying to bait you in. He is a constant Venus flytrap. Sa pagsapit ikalawang round, hindi nagbago ang taktika ni Zamora. Can Tani hold on for that long? Double jab. Multiple jabs being Mas lalo pa niyang idiniin ang kanyang atake sa katawan ni Narinram. goes the body with the uppercut too. Bawat pagkakataon ay kanyang sinamantala upang magpakawala ng mga malupit na kaliwat kanan hook sa tagiliran at sikmura ng kanyang kalaban. Ito na nagsimulang makita ang epekto ng mga suntok. Halatang iniindana niya ang mga tama. Ang kanyang depensa ay nagsimulang mag-focus sa ibabang bahagi ng kanyang katawan na nagbigay naman ng oportunidad kay Zamora na umatake sa ulo. He looks a little bit gun shy. He needs to get Isang kompletong domination ang ipinakita ng Pilipino sa round na ito na nag-iwan ng malinaw na mensahe na malapit nang matapos ang laban. Started so dangerous. Sa ikatlong round, naging malinaw na ang katapusan para kay Narinram. Sa patuloy na pag-ulan ng mga suntok sa katawan mula kay Zamora, tuluyan ng bumigay ang Thai fighter. Rounds that were scheduled for were in round 3. Zamora, white and red trunks. Tani in the Isang particular na matinding body shot ang nagpaluhod kay Narinram sa sakit. Bagamat sinubukan pa niyang tumayo at ipagpatuloy ang laban, kitang-kita na wala na siyang kakayahang depensahan ang sarili. Nang makita ng referee ang kalagayan ni Narinram at ang kawalan nito ng kakayahang lumaban pa, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang awatin ang laban upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Official na idineklara si Elmar Zamora bilang panalo sa pamamagitan ng technical knockout sa ikatlong round at nagpakita na ang kanyang lakas, lalo na ang kanyang brutal body shots, ay isang seryosong banta sa sinumang makakalaban niya sa light flyweight division. technically in boxing, you're not allowed to use the ropes to obviously stop. Sa isang gabi na muling nagpatunay sa bagsik ng kamao ng mga Pilipinong boksingero, Underway. ipinamalas ni Elmar Zamora ng Antique ang kanyang pambihirang lakas ng kanyang harapin at pabagsakin ang Thai fighter na si Wachirawit Sanpakorn. Ang kanilang laban na ginanap noong the 1st of February 2025 sa Space Plus Bangkok RCA sa Thailand ay natapos sa isang iglap, ngunit nag-iwan ito ng malinaw na mensahe sa light flyweight division. Bagamat nakatakda para sa 6 na round, ang laban ay hindi na umabot pa sa ikalawang minuto. Para sa unang round, ang dalawang boksingero ay nagsimula sa isang kalkuladong paraan. Si Zamora, suot ang kanyang puting shorts na may tatak na samurai, ay kalmadong sinukat ang kanyang kalaban. Nagpakawala siya ng mga jab upang tingnan ang depensa at reaksyon ni Sanpakorn na nagpakita rin ng pag-iingat sa simula.
Ang unang minuto ng laban ay nagmistulang isang chess match kung saan parehong sinusubukan ng mga boksingero na magtatag ng kanilang distansya at ritmo. Si Zamora, na kilala sa kanyang agresibong estilo, ay nagpakita ng ibang mukha. Isang mas pasensyoso at matalinong samurai na naghihintay ng perpektong tiempo. Habang papalapit ang kalagitnaan ng unang round, nagsimulang magpakita ng senyales si Zamora na handa na siyang kumilos. Mula sa kanyang kalmadong paninindigan, bigla siyang nagpakawala ng isang kombinasyon na nagbigla kay Sampakorn. Ang nagpabago sa lahat ay isang napakalakas at perpektong tiempo na kanang uppercut mula kay Zamora. Ang suntok ay direktang tumama sa panga ng Thai fighter na agad nagpatumba sa kanya sa lona. Halos hindi na nakita ng mga manonood ang bilis ng suntok na nagpabagsak kay Sampakorn. Dahil sa bigat ng pagbagsak, agad na pumasok ang referee upang bilangin ang nakahandusay na si Sampakorn. Ngunit malinaw na hindi na ito makakatayo pa. Bago pa man matapos ang bilang, winakasan na ng referee ang laban upang protektahan ang Thai boxer mula sa karagdagang pinsala. Official na idineklara si Elmar Samurai Zamora bilang panalo sa pamamagitan ng isang makapangyarihang knockout sa oras na 1 minuto at 58 segundo ng unang round. Ang matitis at dominanting panalong ito ay isa na namang patunay sa katayuan ni Zamora bilang isa sa mga pinakamapanganib na boksingero sa kanyang dibisyon. Ipinakita niya na hindi niya kailangan ng maraming oras upang tapusin ang isang laban, isang butas sa depensa, at isang malakas na bigwas lamang ang kailangan ng samurai ng antique upang muling itaas ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng boxing. Sa isang gabi na muling nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang kinatatakutang knockout artist, mabilis na tinapos ng pambato ng ating bida ang kanyang laban kontra sa Thai boxer na si Wisit Saksaywayo. Ang sagupaan na ginanap noong the 20th of February 2025 sa tanyag na Space Plus Bangkok RCA sa Thailand ay isang malinaw na pagpapakita ng lakas at bagsik ng Pilipinong mandirigma. Bagamat nakatakda para sa 6 na round sa ilalim ng light flyweight division, ang laban ay hindi na kinailangan pang umabot sa huling bell. Sa pagtunog pa lamang ng unang bell, agad na ipinadama ni Elmar Zamora ang kanyang presensya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at agad na naging agresibo. Sinusukat ang depensa at kakayahan ng kanyang kalaban na si Wisit Saksaywayo. Ipinakita ni Zamora ang kanyang kumpiyansa sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga matutulis na jab at pagsubok ng mga combination upang makita ang reaction ng Thai fighter. Si Saywao sa kanyang bahagi ay sinubukang makipagsabayan. Nagpakawala rin siya ng ilang mga suntok, ngunit malinaw na mas kontrolado at mas may bigat ang bawat atake na nanggagaling sa samurai. Great body work by Zamora, and these body shots in the later rounds are definitely going to pay dividends for the later rounds, making Widisak a little bit more tight. But if he keeps dipping his head down, those body shots eventually turn into uppercuts to the head, and there we've just seen one. Zamora firing off all cylinders now. Ang unang round ay nagsilbing yugto ng pag-aaral para kay Zamora, kung saan matagumpay niyang nakita ang mga butas sa depensa ng kanyang kalaban, particular na sa katawan nito. Pagsapit ng ikalawang round mga boss, naging malinaw na may plano si Zamora at ito ay ang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Itinuon niya ang kanyang mga atake sa katawan ni Saywao, isang taktika na naging epektibo para sa kanya sa mga nakaraang laban. Nagpakawala si Zamora ng isang serye ng malalakas at walang awang body shots. Ang bawat tama ay halatang nagpapahina sa resistensya at lakas ng Thai boxer. Sa isang pagkakataon, isang perpektong tiempo na kanang hook sa katawan ang pinakawala ni Zamora na siyang tuluyang nagpabagsak kay Saywao. Bumagsak sa lona si Wisit Saksaywayo habang ininda ang matinding sakit mula sa tinamong suntok. Agad na pumasok ang referee upang simulan ang pagbibilang. Bagamat may pagtatangkang bumangon, hindi na kinaya ng Thai fighter na makatayo bago matapos ang bilang ng referee. Ang tagumpay na ito ay isa na namang karagdagan sa kanyang malinis at walang talong record. Ang dominanting pagtatapos kontra kay Wisit Saksaywayo ay isang matibay na pahayag na si Elmar Zamora ay isang seryosong puwersa sa light flyweight division at isang pangalan na dapat abangan sa mundo ng professional na boxing. I mean, what a perfect combination
Buwan lamang ang lumipas noong ika-24 ng Nobyembre 2024 sa Space Plus Bangkok RCA sa Thailand ay isang kapanapanabik na sagupaan na nagtapos sa isang matinding knockout. Sa pagsisimula ng laban, kapwa nagpakita ng pag-iingat ang dalawang boksingero. Si Zamora na kilala sa kanyang agresibong estilo ay naging mas kalkulado. Ginamit niya ang unang round upang pag-aralan ang galaw at depensa ni Ketpiam. Nagpakawala siya ng mga jab upang sukatin ang distansya at hanapin ang mga posibleng butas sa depensa ng kalaban. Si Adisak Ketpiam sa kabilang banda ay sinubukang itatag ang kanyang ritmo. Nagpakita siya ng tapang at hindi nagpadaig sa presensya ng walang talong Pilipino. Nagkaroon ng ilang palitan ng suntok, ngunit ang unang 3 minuto ay pangunahing nagsilbing yugto ng pag-aaral para sa dalawang mandirigma na kapwa naghahanap ng tamang tiempo para sa kanilang mga atake. Pagdating ng ikalawang round, tila nahanap na ni Elmar Zamora ang kanyang oportunidad. Mas naging agresibo siya at nagsimulang magpakawala ng mas mabibigat na kombinasyon. Dinagdagan niya ang pressure at unti-unting kinulong si Ketpiam. Ang sandaling nagpabago sa takbo ng buong laban ay dumating sa isang iglap. Nagpakawala si Zamora ng isang napakalakas at matunog na kanang suntok na direktang tumama sa kanyang kalaban. Ang bagsik ng suntok ay agad na nagpabagsak kay Adisak Ketpiam sa lona. Dahil sa lakas ng tama, hindi na nagawang makabangon pa ng Thai fighter. Winakasan na nito ang laban nang hindi na tinatapos ang buong bilang. Ang tagumpay na ito ay muling nagpatunay sa kanyang katayuan bilang isang knockout artist at nagdagdag ng isa pang panalo sa kanyang malinis na professional na record, habang patuloy niyang tinatahak ang landas patungo sa mas malalaking laban sa hinaharap. Patuloy na tumataas ang antas ni Elmar Zamora. Ang kanyang dedikasyon sa training at ang kanyang walang sawang pagpupursige ay nagbubunga ng magagandang resulta. Habang siya ay patuloy na umaakyat sa ranking, marami ang umaasa na malapit na siyang mabigyan ng pagkakataong lumaban para sa isang regional o maging isang pandaigdigang titulo. Ang kwento ng boxing career ni Elmar Zamora ay isang kwento ng pangarap, sakripisyo at walang humpay na paglaban. Mula sa simpleng bayan ng Antique, unti-unti niyang itinatayo ang kanyang pangalan sa pandaigdigang entablado ng boxing, isang tunay na inspiration sa mga kabataang nangangarap na maging kampiyon balang araw. Hanggang dito lang muna tayo. Muli, salamat at mag-iingat palagi.